Nandito ako ngayon sa field kasama si Marigold, kung saan dito ginanap ang sports like soccer. Wala kaming klase ngayon dahil ngayon namin ginaganap ang Orch Day namin. Nakaupo kami sa bandang itaas ng mga upuang nakahilera, kaya naman halos kita namin ang buong field at ang nangyayari sa ibaba. Habang nanonood sa mga ka-orch namin sa field, ay napansin ko si Yonard na mabilis naglalakad na para bang may gustong takasan. Napakunot noo ako nang makita ko na may babaeng sumusunod dito. Pilit kong inaaninaw ang babaeng nakasunod kay Yonard at lalo kong napakunot noong makilala ko na si Atinang babaeng sumusunod dito. Bakit pa nisunod ni Atina kay Yonard? Wala sa sariling tanong ko na narinig pala ni Marigold na katabi ko. She is Yonard's stalker. Sagot nito. Napatingin ako sa best friend ko na nakatingin din pala kina Yonard at Atina. Akala ko si Aidan ang gusto niya. Kunot noong tanong ko kay Marigold. Well, akala mo lang yon. Ang totoo si Yonard talagang target niyang sa Atina. Sagot ni Marigold na para bang alam na alam nitong mga sinasabi. So, siya pala yung stalker na sinasabi ni Yonard sa akin? Sabi ko na parang sarili lang ang kinakausap. Tama ka. She's Yonard's stalker and also fiancé. What? Fiancé? Gulat na reaction ko kay Marigold. Gulat na gulat, Bes? Tanong pa ni Marigold na parang nagulat nga sa reaction ko. Napabuntong hininga ko. Nakakagulat naman kasi talaga na malaman may fiancé na pala si Yonard. Pangangatwiran ko. Ang hina naman kasi ng source mo, Bes. Hindi mo alam ang nangyayari sa paligid mo. Nakairap na sabi naman ni Marigold. Hindi naman kasi ako katulad mong chismosa. Nakairap ding sagot ko dito. Hindi naman ako chismosa. I'm just information collector. Nakangiti mang katwiran ng loko-loko kong best friend. Ganun din naman yun eh. Hay nako. Paano nga pala naging fiancé ni Yonard sa Atina? Pag-iiba ko ng usapan. Because of Atina's parents. Actually, pagkakaalam ko, ang parents lang ni Atina ang agree sa pagpapakasal ng anak na mga to kay Yonard dahil sa kagustuhan ni Atina na tagang dead na dead kay Yonard. Pagkakwento ni Marigold ni kinagulo lalo ng isip ko. Kung ayaw ni Yonard, edi umatras siya? Baliwalang sagot ko kay Marigold. Hay naku, Bes, that is not simple as that. Atina's parents has big a share to Yonard's parents' business. Saka sinabi rin ni Atina na hindi niya titigilan si Yonard hanggat wala tong ipinakikilalang girlfriend sa kanya. Ganun ka-desperada sa Atina, Best. Pagkukwento ni Marigold di kinaisip ko ng todo. Naisip ko na kaya pala ganun na lang ang pagmamakaawa ni Yonard sa akin. Dami mong alam ah? Nasabi ko na lang kay Marigold para mawala ang iniisip ko. Natawa naman to. Ako pa? Proud na sagot pa nito sa akin. Hi Sislo! Bati sa akin ni Aidan na makasulubong ko to sa labi ng BDA company. Mukhang palabas na to ng kumpanya, siguro para kumain na ng lunch. Every free time, pumupunta sa BDA company si Aidan, kaya bihira lang to makita sa school katulad ngayon na Orch Day namin. Hindi ito umattend dahil pumipirmi to sa office nito, lalo na ngayon na mukhang busy ang mga to sa business. Ninitian ko si Aidan. Hi, nasaan si... He's in his office. Putol nito sa pagtatanong ko sa mukhang tinutokso pa ako. Thank you. By the way, nasa school nga pala si Marigold. Balik panunokso ko kay Aidan na kinawala ng ngiti nito. Parang gusto ko tuloy matawa. Sibat na ako. Enjoy your meal. Sabi ko pa kay Aidan bago ko to iniwan. Agad akong sumakay ng elevator. Habang nasa elevator ay napansin kong isang babaeng naka-cross arms na nakatayo sa gilid ng elevator. Hindi ka pa ba nadadala, Miss Dizon, for flirting Mr. Fierro?
Are you that confident and desperate to be noticed by Mr. Fierro? Wika ng babaeng naka-cross arms, kaya nakilala ko na si Miss Barbara palang nakasabay ko sa elevator. Tiningnan ko to, nakataas ang kilay nito habang pinagmamasdan ang kabuuan ko. Ninitian ko lang to sabay iwas dito ng tingin. I don't need to be desperate anymore. Halos pabulong na sagot ko dito, na alam ko naman na maririnig pa rin ni Miss Barbara. Because I own him now. Gusto ko pa sanang idagdag sa sinabi ko, pero pinili ko na lang ang manahimik. Ngumiti na lang ako ng lihim. What do you mean? Tanong ni Miss Barbara na halata sa boses na naguluhan to sa sinabi ko. Wala lang. Ngingiti-ngiting sagot ko dito. Hindi mo madadala sa pagdadala-dala mo lang ng pagkain si Mr. Carl. Mukhang naiiritang wika pa ni Miss Barbara sa akin. Hindi ko na lang to pinansin. As if I don't hear anything. Well, I did. Bulong ko na lang sa sarili ko. Sakto namang bumukas ng elevator. Nauna na ako maglakad palabas ng elevator. Narinig ko naman ang pagsunod ni Miss Barbara sa akin. Do you have any appointment with Mr. Fierro, Miss Dizon? Narinig kong tanong ni Miss Barbara mula sa aking likuran. I don't need that. Bali walang sagot ko. Inis na humarang sa harapan ko si Miss Barbara at mukhang iritang-irita na to sa akin base sa mukha nito. Ang lakas talaga ng loob mo, no? Hindi mo ba alam na hindi basta-basta pwedeng makipag-usap sa president ng kumpanyang to na hindi nagsaset up ng appointment? Hays, you are really that desperate, that slut. Singhal pa ni Miss Barbara na pinasadahan pang buong katawan ko. Nakaramdam ako ng inis sa huling sinabi nito. Huminga ako ng malalim para pigilin ang kamay ko na sampalin to. Tumingala ako para mas makahagip ng hangin. Mukhang wala tagatong alam sa relasyon namin ni Mr. Carl. Ibinaba ko ang tingin ko kay Miss Barbara para tingnan to na masama. Alam mo, nakakainis ka na. Hindi porket sekretary ka hindi na kita papatulan? So, are you going to slap me? You look really pissed off. Baka naman kasi natamaan ka sa sinabi ko. Nakairap na tanong ni Miss Barbara na nag-cross arms pa sa harapan ko. Nakaramdam ako ng sobrang inis. I'm not slut. And for your information, Mr. Carl and I, what's happening here? Putol ni Aidan sa kararating lang. Napatingin ako dito at napansin ko na nagpalipat-lipat ang tingin nito sa aming dalawa ni Miss Barbara. Nothing, Sir Aidan. Sagot ni Miss Barbara na nautal pa. Napansin ko na natigil dito ang tingin ni Aidan, kaya parang natarantat na mutla si Miss Barbara. Kahit ako'y natigilan, dahil mukhang seryosong-seryoso si Aidan. Stop bothering Miss Dizon if you really love your job, Miss Barbara. Seryosong wika ni Aidan kay Miss Barbara na ikinayuko nito. Napatitig naman ako kay Aidan. Namangha ako sa authority nito. Okay, sir. Sagot naman ni Miss Barbara na halatang hindi na mapakali sa kinatatayuan nito. You may go. Utos pa ni Aidan kay Miss Barbara. Thank you, sir. Sagot ni Miss Barbara na agad nang umalis sa harapan namin ni Aidan. Bumaling naman sa akin si Aidan. Are you okay, Sislo? Tanong sa akin ni Aidan. Ngumiti naman ako bago tumango. Hindi ka pa ba nagtatanghalian? Mukhang ang bilis mo makabalik eh. Puna ko naman dito. Naisip ko kasi na makisalo na lang sa inyo ni Kuya. Sagot ni Aidan nangingiti-ngiti pa. Hay nako, nakabuntong hininga na reaksyon ko na lang. Natawa naman ng mahina si Aidan bago ako inakbayan para sabay kaming pumasok sa office ni Mr. Carla. Aidan POV. Nakaakbay pa rin ako kay Stella nung pumasok kami sa office ng kuya ko. Wala namang mali siyang pag-akbay ko kay Stella, kaya ayos lang. I'm just comfortable with her. Actually, I like her for my brother, and as my sister-in-law I smiled.
Nang makapasok kami ng opisina, ay napansin ko na agad tumingin sa amin si Stella ang kuya ko. Napansin ko rin na tumigil ang mga mata nito sa braso ko na nakaakbay sa girlfriend nito. Agad rin naman tong inalis ang tingin na magtamang paningin namin ng kapatid ko. Napangiti naman ako lalo. Got it. The lover boy got jealous. Aalisin ko sanang pagkakaakbay ko kay Stella nung mapansin ko ang nakakuyom nitong kamao at masamang tingin kay Miss Barbara ng mga oras na yon ay nakapwesto sa may likuran ng kapatid ko at halatang sinasadyang mapalapit sa kapatid ko habang nag-aabot ng papeles. Nakangiti pa to habang nakatingin kay Stella at parang iniinggit at inaasar ang sislo ko. Napabuntong hininga naman ako at inalis ng pagkakaakbay kay Stella para akayin tong umupo sa naroong sofa. The jealous lover. Don't be jealous, Stella, because he's all yours. My brother is deeply and deadly in love with you. Bulong ko kay Stella. Napatingin naman to sa akin. You think so? Paninigurado pa nito na parang natatakot. Ngumiti naman ako. Yes, I think, and I'm sure of it. Nakangiting sagot ko para pakalmahin to. Stella POV. Hindi ko pa rin maiwasan na hindi mapatingin sa direksyon ni na Mr. Carl at Miss Barbara na hanggang ngayon ay busy pa rin sa ginagawa. Napapalabi na nga ako dahil mukhang mahalaga talaga kay Mr. Carl ang trabaho nito kaysa sa akin at sa pagkain nito. Napabuntong hininga na lang ako para alisin ang mga negative thoughts ko. Kailangan ko maintindihan na sobrang abalang tao si Mr. Carl at pinili ko to bilang boyfriend ko, kaya dapat lang na matanggap kong katauhan nito. I also made a promise that I will love him no matter what. Pilit na lang akong ngumiti at bumaling na lang kay Aidan na busy na sa pagkain. Pinauna ko na tong kumain dahil mukhang matatagalan pa si Mr. Carl sa ginagawa nito. Habang nakatingin sa ginagawang pagnguya ni Aidan sa mga dinala kong pagkain, ay napansin ko na sarap to sa kinakain. Bigla kong napalunok laway, kasabay ng pagkalam ng aking sikmura. Napahawak ako sa tiyan ko para pigilan ang pagpulo ng sikmura ko. Napatingin sa akin si Aidan habang nakakunot ang noo. Narinig yata nito ang pagwawala ng mga bulati sa tiyan ko. Ginitian ko na lang to kaya lalo tong napakunot noo. Bumaling si Aidan sa kinakain nito. Kumuha to ng piraso ng chicken curry. Gusto mo ba? Tanong pa nito na inuuman na sa akin ang karne. Napatingin ako sa hawak nito at nakatakam ako bigla. Gusto ko sana. Nahihiya pang sagot ko kay Aidan. Mas inilapit naman ni Aidan ang piraso ng karne sa labi ko. Say utos nito sa akin. Napatingin pa ako kay Aidan bago nahihiyang ibinuka ang bibig. Kasabay ng paglapat ng karne sa bibig ko, napapangiting ninuya kong sinubo sa akin ni Aidan. Salamat. Nakangiting pasasalamat ko kay Aidan. You're welcome, Sislo. Nakangiting sagot naman ni Aidan sa akin. Nagkangitian kami sa isa't isa. I'm done working. Biglang singit ni Mr. Carl na nakatayo na pala sa may likuran ko. Inalis ko ang tingin ko kay Aidan para bumaling kay Mr. Carl na sumikbay na sa akin sa upuan at biglang umakbay sa akin na kinagulat ko. Napatitig ako kay Mr. Carl na wala namang ekspresyon ng muka. Napansin ko na nakatingin to kay Aidan, kaya napatingin din ako kay Aidan na parang natatawa. Napakunot noo ako sa kinikilos sa magkapatid. Mas napakunot noo ako nang biglang itaas ni Aidan ang dalawa nitong kamay na parabang sumusuko na. Napansin ko na nakatingin pa rin ang kuya nito dito. Pero wala pa rin namang ekspresyon ang mukha ni Mr. Carl. Kaya nagtataka ako sa kinikilos ni Aidan na parang ewan. Suko na ako. I have to go, Sislo. Thanks for the lunch. Sabi pa ni Aidan na mukhang napipigil ng tawa.
Yuyuko pa sana si Aidan sa akin para siguro yakapin ako. Nung hindi nito na ituloy yon dahil bigla na lang ding yumuko si Mr. Carl para kumuha ng pagkain na nakahain sa mini table sa opisina nito. Kaya naman naharangan nito si Aidan. Napapakamot sa batok at natatawang umayos na lang ng tayo si Aidan. Sige, una na ako Stella, kuya. Paalam na lang ni Aidan na kumaway pa sa akin. Tinanguan at minitian ko na lang to bago to lumabas ng opisina ni Mr. Carl. Bumaling ako kay Mr. Carl nung tuluyan nang mawala sa paningin ko si Aidan. Natigilan pa ako nang itinapat ni Mr. Carl sa labi kong kutsara na may lamang kanin at ulam. Napatitig ako dito at napakunot noo. Nakatingin na to sa akin habang hinihintay na kainin kong isinusubo sa akin. What are you doing, Mr. Carl? Nagtataka na tanong ko kay Mr. Carl na hindi pa rin tinatanggap ang hawak nitong pagkain. Are you not comfortable with my action? Seryosong tanong sa akin ni Mr. Carl. Natigilan naman ako. Of course not. Agad kong sagot dito. Napansin ko na bahagyang umiti si Mr. Carl, kaya napangiti na ako. Then take this. Sabi pa nito na ang tinutukoy ang pagkain na nasa kutsara na hawak pa rin nito. Napangiti naman ako. Natatawang napabukas ako sa aking bibig. Isinubo naman ni Mr. Carl ang pagkain sa bibig ko. Hindi ko maiwasang hindi mapatitig kay Mr. Carl habang isinusubo nito sa akin ang pagkain. Naramdaman ko ang pagdantay ng daliri ni Mr. Carl sa gilid ng labi ko. Mukhang may inaalis tong dumi doon. I'm sorry if I'm too busy. Wika nito bigla habang hinahaplos ang pisngi ko. I feel my heartbeat fast. Okay lang. Sagot ko naman dito na hindi rin inaalis ang tingin dito. Muli na namang bumilis ang tibok ng puso ko nang makita kong bahagyang pagngiti ulit ni Mr. Carl. I'm very happy because I made him smile. Napalunok-laway ako nang mapansin ko na unti-unting lumalapit ang mukha ni Mr. Carl sa mukha ko. Nung unay nilabanan ko mga titig ni Mr. Carl, pero napapikit ako na mapansin ko na 1 inch na lang ang layo ng mukha namin at malapit na nitong halikan ang labi ko. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Pakiramdam ko ay malapit lang ang aking puso sa tenga, kaya dinig na dinig kong pagtibok niyon. Na maramdaman ko na tagang maglalapat ng mga labi namin ni Mr. Carl, ay napadiin lalo ang pagkakapikit ko para lang madismaya na maramdaman ko ang labi ni Mr. Carl. Hindi sa labi ko, kundi sa tungki ng ilong ko. Napamulat ako at parang bigla akong nakaramdam ng pananamlay noon nung makita kong nakabaling ng tingin ni Mr. Carl sa mga pagkain na nasa lamesa. Napabuntong hininga ko. It tastes good. Wika ni Mr. Carl pagkatapos tumikim ng chicken curry gamit ang kutsara na ginamit ko na. At dahil doon, ay kahit pa paano'y nawala ang disappointment na nararamdaman ko kanina lang. Mahilig lang kasi talaga ako mag-expect. At least ngayon, nalaman ko na hindi ito maarte dahil ginamit nito ang kutsara na ginamit ko na rin. Tumingin sa akin si Mr. Carl habang umunguya. Initian ko naman to. Muli nitong iniuma sa akin ang kutsara na may lamang pagkain. Nangingiting kinain ko at sinusubong pagkain nito sa akin. Then that's the time we eat our lunch together. At dito na po nagtatapos ang part 19 ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone!